Meron talaga tayong kamag-anak na imbis na tulungan ka, lalaitin ka pa dahil sa sitwasyon ng buhay na meron ka. Alam niyo mga kapatid, ito yung masakit na parte sa buhay ng tao, sa buhay ng mga magkakamag-anak. Ang mayaman mong kamag-anak, ang kadugo mong kamag-anak mo, linalait ka dahil sa buhay na meron ka. Ito ay ang kahirapan mo sa buhay mo. O sabihin na natin isa kang hampas lupa. Ito ang masakit na parte, mga kapatid. Ito ang realidad ng buhay ngayon. Imbis na kamag-anak mo na mayaman ang tutulong sa'yo, hihilahin ka pa pababa. Anong klaseng kamag-anak yung mga ganyang tao? Huwag kayong magagalit mga kapatid, pag-uusapan lang natin ito ha. Nakikita ninyo sa inyong screen yung binasa natin. Ito yung masasabi ko lang sa mga kamag-anak na mga ganyan na mayayaman, na nilalait ang mga kamag-anak nilang mahirap. Tandaan ninyo, kahit pag-aano kayo kayaman, kahit mabili pa ninyo yung lahat ng planeta, kasama na yung daigdig, yung tinitirhan natin, kung mamatay kayo, hindi ninyo madadala yung mga kayamanan ninyong ipinagyayabang ninyo, na ayaw ninyong itulong sa inyong mga kamag-anak na mahihirap. Imbis na i-share ninyo yung blessings ninyo sa kamag-anak ninyong mahirap, wala lalo ninyo silang nilalait, ikinahihiya ninyo sila. Anong klase kayong mga kamag-anak? May puso ba kayo? Lahat tayo mamamatay. Ibabaon tayo sa lupa na hubot-hubad. Gaya nung ipinanganak tayo, wala tayong suot-suot. Nung ipinanganak tayo, mamamatay tayong nakahubad pa rin. Kaya yung mga ganyang mga kamag-anak ng mga mayayaman na walang kwenta, na mga ipinagyayabang yung mga kayamanan, tandaan nyo, walang kwenta. Paulit-ulit kong sinasabi, walang kwenta yung mga kayamanan nyo. Magsaya lang kayo dahil mayaman kayo, pero hindi ninyo alam, bukas makalawa, mamamatay na kayo. Hindi na ninyo madadala yung kayamanan ninyo pag namatay kayo. Kaya sana lahat ng mga kamag-anak na may kaya dyan at may mga kamag-anak kayong mahirap, sana isir ninyo yung blessings ninyo mga kapatid na mayayaman. Tulungan ninyo yung mga kamag-anak ninyo na mahihirap. Para kahit mamatay tayo, hindi nila tayo malilimutan. Mas maganda yung gumawa ka ng mabuti habang buhay ka, at pag namatay ka, lagi ka nilang naalala sa ginawa mong kabutihan. Pero pag namatay kang gumawa ka ng masama sa inyong kamag-anak, hindi mo sila natulungan, wala si ganito. Nung buhay pa yan, masama yan, mukhang pera yan, hindi yan marunong tumulong. Gusto ba ninyo yung mga ganun na sinasabi sa'yo, patay ka na, pero naalala nila yung ginawa mong masama nung buhay ka pa? Yan lang yung masasabi ko mga kapatid.